wala nang oras. Tapos hindi na rin sila nag-start pala dahil consider na yung Sunday. Pero nag-work na rin sila. Gumawa po tayo pakyawan para sa ganon ay matatapos na yan before, siguro less than 2 weeks, no? 2 weeks maximum. Pipilitin nila bro itong bago mag-linggo. Yeah, good. So, pero kung masyado madaliin para makuha ko rin ang trabaho. Tapos siguro silipin natin dito ng bro. So yan po, magiging puti po lahat ito, and then nagpapaport na rin ako ng pintura. Kay Brother Bernard, after ng tiles, meron tayo ng pintura dyan eh. Binigay, matagal na yun, 2 years na. 3 years yata. Ako mo, kung pwede pa yun. So, kung pwede yun, nakasil naman yun eh. So, kung dito lang sa loob, kasya na yun sa libo, anak. Okay? So po, so, sagot tayo ng Panginoon. And then, after this, ay akin tayo sa taas. Praise God. God is good. God is good. Okay. Dumako po tayo ngayon sa ating series Romans 10, verse 17. And then, matatapos natin yung 10, lilipat tayo sa 11. Announcement, kahapon po ay very successful ang Women's Summit 2024 ng Kilville Brethren Church at tayo po ay umaten. 10 ang delegates natin mula sa GBC. Mamaya siguro ay mag-testimony yung first timer. Si Tita, si Sister Daryl, at saka si Sister Tere. So, kasi mga second timer, pwede mag-testimony. Okay? Kung mga maximum of 2 minutes, sa ganun ay share nyo kung. Then, announce ko na rin, December 30 ay yung mga lalaki naman. So, kayo mga babae, pag nag-drive nyo kami, kasi nag-drive namin kayo. Kayo na mag-aantay. Kayo mag-aantay. Kami po ay, ang daming drivers kahapon. Parang, halos kasi dami ng mga delegates. Okay, praise God. For the first time, kasama natin ngayon ng couple, si Sergio. Kaya sige, Matita Ryan. Asa si Joe? Okay. Gusto siguro makasama rin natin si Joe. Kasi palit na sila. Okay? Dahil po ngayon ay dara ako sa Romans 10, verse 17. Ang sabi sa Romans 10, verse 17, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at sa pakikinig sa salita ng Diyos. Sa salita ni Kristo, hindi ng although Diyos, yes, pero ito is specific sa salita ng Kristo. Kaya nga, ang paniniwala o sa ibang language, sa ibang translation, pananampalataya, nanggagaling sa pakikinig. Saan? At ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo, specifically ni Kristo. Okay? Bakit po nanggagaling ang pananampalataya sa pakikinig? Bakit kailangan ng pakikinig? Para magkaroon tayo ng pananampalataya. So, ang pananampalataya, ito ay galing sa Diyos. Okay? Ngayon, ang kanyang daan, ang kanyang way through, ay ang pakikinig. At hindi lang basta pakikinig sa the whole Bible, yes, important rin yan, pero dito sa verse na to ay naka-specify salita ni Kristo. Bakit? Bakit ang pananampalataya natin ay nanggagaling sa pakikinig salita ni Kristo? Kasi nga, ang ating paniniwalaan si Kristo tama po ba? Kung hindi mo pinakikinggan si Kristo, paano mo siya paniniwalaan? Kung ang lagi mo lang pinapapakinggan ay yung mga, kung ano mga voices sa media, social media, kung sino-sino tao pinapakinggan mo, doon ka magkakaroon ng paniniwala. Tama? Kung ang lagi mo pinapakinggan, pinapanood, ay yung mga negative news everyday, magkakaroon ka ng paniniwala dyan at ang paniniwala mo ay negative. Okay? So, kung kanino ka nakafocus, kung kanino ka nakikinig, doon ka magkakaroon ng faith. Tama po ba? Kung hindi naman nila inaaral si Jesus Christ, so hindi ka magkakaroon ng faith ni Jesus Christ. Ang importante po dito, ang pananampalataya natin ay
kay Jesus Christ. Amen? Alam niyo salitang angkla. Ano yung English ng angkla? Anchor. Saan nyo makikita yung anchor? Di ba yung lalagay yan sa tinapay? Yung anchor ay sa mga barko, no? Pagka hinahagis yan sa detali yan eh. Yung arrow yan, di ba? Arrow. Natali yan. Yung sa natali na malalaking mga chain, kasi hahagis yan. Alam sa ano, ito ay babaon doon sa ground, sa ilalim ng tubig, doon sa lupa, para hindi nadala ng ahalon yung barko. Ngayon, kahit na marami ka pang angkla sa barko, kung nasa loob ng barko ang mga angkla, meron mo pakinabang yan. Diba? Ito yung angkla mo, pero andun lahat sa barko. Dumating ang ahalon, ano nangyayari? Wala, diba? Kailangan ang angkla ay naka-angkla doon sa lupa, sa ground. So, what useless ang ating pananampalataya kung pananampalataya natin sa ating sarili o sa ating kapwa. Ang pananampalataya natin kailangan tayo ng naka-angkla kay Jesus Christ. Kaya very specific siya, wala. Specific doon sa Romans 10, verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig sa salita ni Kristo. Amen? Salita mismo ni Kristo. Ano ba yung sinabi ni Kristo? O ano yung mga sinasabi ng Bible patungkol kay Kristo? Ano sinasabi ng mga apostol patungkol kay Kristo? Ano yung sinasabi ni Pablo patungkol kay Kristo? Ano sinasabi mismo ni Kristo patungkol sa kanyang sarili? Amen? Verse 17. Sabi niya rito, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. So, importante po yung makinig tayo. Makakapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Okay? Ibang version itong Bible na to. Yung kanina sabi natin, nabasa natin ang pananampalataya o paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig sa salita ni Kristo. Pero dito mo sabi niya, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. So, importante po yan. Hindi lahat ng ngaral ay pinapakala si Jesus Christ. Kung isa natin si Jesus Christ eh. Kung ano yung mga pinapangaral, tapos si Jesus Christ, parang ano lang, parang palamili. Pero hindi siya talaga sentro. Kaya kung sa atin dito, si Jesus Christ talaga. Every Sunday, meron tayong Lord's Supper. Sino po yung pinopokus ng Lord's Supper? Yung iba ko si Jesus Christ, at specifically sa cross. Sa cross. Nung siya namatay doon sa cross, sinulibingan ulit ng buhay. So, yun po yung pananampalataya. Amen? So, ang ating pananampalataya ay kay Jesus Christ. At ito po importante yung pakikinig. Importante yung, kasi yung iba pong tao kasi, halimbawa, ito minsan pare-parehas naman ang turo eh. Bawa sa GGC, isa lang naman ang tuturo natin dito, pero ang daming nakikinig. Pero bakit iba-iba yung epekto sa tao? Okay, meron nga tututo, meron hindi na tututo. Sabi nga ng Bible eh, na gano'n na, nagsawa na sa pakikinig, pero wala nang nangyayari. Bakit yan? Nasa ugali, nasa attitude ng tao yan. Alam niyo po, nabigyan kayo ng mga, i-check niyo yung sarili niyo, i-check niyo ang sarili niyo, hindi mo yung i-check yung kapwa niyo yung sarili niyo, kung tama ang yung attitude sa pagkakagawa sa kanyang Bible ng nakikinig ka. Maraming tao, ang tawag na dyan subjective o yung emotional. Okay? Pagka emotional ka, tapos sa dahil pang bagay-bagay na sa isip mo, pagka nangangaral, nangangaral ka rin, nagtuturo ka, pero nagbabasa ka ng Bible, kung ano naman dumating sa isip mo, kung ano naman nararamdaman mo, itabi mo yan. Yung taong subjective mo, yung emotional, masyado nakapokus sa kanyang sarili, pagka nakikinig sa tayo, ginatututo yan. Kahit na paulit-ulit mo turuan yan, ginatututo yan. Kahit na 9 times, kahit na paulit-ulit, hindi matututo. Kasi nakapokus sa kanyang sarili, sa kanyang emosyon. Hindi siya nakapokus kung ano yung sinasabi, kung ano yung tinuturo.
So, ang magandang attitude ay yung objective na tatawag. Hindi ka naman critical na matalino. Importante lang, i-focus mo lang muna kung ano yung sinasabi. Tama po ba? Kung ano yung tinuturo. Huwag ka muna mag-interpret. Huwag ka muna mag-isip kung ano-ano. So, maraming tao kasi, doon yung po ang difference, yun ang pagkakaiba. Bakit si Pedro natuto, si Juan hindi natuto? Pero isa lang na nagtuturo. Kasi emotional. Subjective ang tawag nila doon. Kailangan pag-aaral, accurate, at objective. Ano yung tinuturo? Okay? Ano ba yung tinuturo? Okay? Maliwanag po yun, no? So, kung ano yung mga nasa isip nyo, kalimutan nyo muna yun. Ano yung mga alam mo dati, kalimutan mo muna yun. Ano yung damdamin mo ngayon, kalimutan mo yan. Itabi mo muna. It's not about you. It's not about how you feel. Hindi mo yung nararamdaman mo. Kung ano yung tinuturo ng Biblia. Okay? Minsan magbabasa ang tao, si Pedro magbabasa ng same Bible, si Juan magbabasa ng same Bible, iba yung effect. Bakit? Walang problema sa Bible, walang problema sa nagtuturo, minsan yung ugali ng nakikinig. Amin mo ba? Ay, nasa mga estudyante sa school Minsan, ano lang dati, hirap akong matuto Kaya ginagawa ko, hindi ako ma-absent. Pero kaya hindi ako ma-absent, hindi pa lang matuto. Alam niyo, hindi pala doon sa ma-absent ko, hindi ko ma-absent. Minsan nasa ugali mo. Pero siyempre, kung namatali mo, kung ma-absent ka, wala rin. Diba? Magaling kang bumita, pero hindi ka naman nakikinig, wala rin. So, ang punututos ko po rito, yung nakikinig talaga. Bawa, pinapakinggan niyo po ba ako ngayon? O pinapakinggan niyo kung ano yung sinasabi ng isip niyo? Ano nararamdaman ninyo? Okay? Baka, nakikinig kayo sa akin, pero ang inaalala niyo kung napatay ba yung talang sa bahay, kung yung mga aso ko kumain, o buhay pa. Diba? So, iba na, diba? So, yun po. O ano yung nararamdaman ko ngayon? Huwag yun. Focus yung yung pinag-uusapan. Ano ba yung sinasabi ng Bible? Ano yung mga facts? Okay na kami problema, may problema. Ang tanong mo, kaya nga yung mga, alam mo yung mga professional na journalist saka yung mga nagmamagaling lang. Pagka may nangyari dyan, yung mga journalist talaga, merong guide dyan. What? Where? When? Yun ang tinuturo yung journalism What happened? Hindi yung ano nararamdaman mo. Ano yung uro-uro mo. What? Kinalaman yun. Ano nangyari? Nasunog. Ano yung nasunog? Saan? Kailan? Yun ang sagutin mo. Hindi yung nakakatakot. Natatakot ako. Katapusan na yata ng mundo. Hindi. Walang kinalaman doon sa damdamin mo. Ano po ba? Kung ano yung talaga yung nangyari. Amen? Kung gano'n yung objective listening, hindi yung subjective listening, hindi yung nararamdaman ko, pinapil ko yata yung araw na yun. Hindi ba tayo nasa K-drama mga Pinoy, isa creative drama. Kaya puro dramatization. Walang masyadong drama sa buhay. Huwag yung dramahan ng buhay. Okay? Dramahan ng buhay. Alam mo, tanong ka, what happened? Bakit? Kailan? Sino? Ano? Okay? Objective yan. Ano ba sinasabi ng Bible? Kaya nga, ang paniniwala ng gagaling. Saan ang gagaling? Sa pakikinig. Anong pinapakinggan? Kanino salita? Sino? Kanino salita? Kay Kristo, Jesus. So, specific yan, mga facts, mga detailed. Ano po ba? Yun ang objective listening. Amen? So, yan. Isa ako, na-review ako ng asawa ko Bawa. Hindi ka kasi nagpapasa ng text. Kasi pagka binasa ko yung unang sentence lang, nagre-react na ako basahin mo lahat. Okay, kung ano yung meaning. Ano yung mga facts doon, ano yung mga what, ano yung mga why, mga when. Okay? Kasi pagka, emotional ka, may nag-text sa'yo, agad, nagre-react ka. Hindi mo po nakita kung ano yung mga facts, di ba? Di ba nuulit ko lahat sa inyo yan? Ang mga facts, mananatili dyan. Ang damdamin, ganun-ganun. Minsan, mainit ulo mo, natanggap mo yung message, naghalit ka na agad. Hindi mo pa alam kung
yung chat sa'yo. Ano mo ba? Basahin mo. Tapos nag-react ka nag-react based on your emotion. Maliligaw ka. Ang tawag nila dyan, yung subjective. Non-objective tayo. Para hindi tayo malito. Amen? So, pakikinig sa salita ni Kristo. Bakit kay Kristo? Bakit kay Kristo? Kasi ang ating object of faith eh. Siya ang ating angkla. Ang angkla natin ay nasa Kanya. Ano po ba? Hindi sa mga propeta, hindi sa pastor, hindi kani-kanino kay Kristo. Ano po ba? Ngayon kami, ang mga mouthpiece, mga tagapagsalita, may spokesperson ni Jesus Christ. Ngayon kung kami, nagsasalita na hindi na si Jesus Christ, naliligaw na kami. Amen? So kailangan si Jesus Christ para kayong nakikinig ay pinakakong ninyo si Jesus Christ. Dapat pa sinasabi ko, di ba kasi sila'y nakakinig? Oo, tunay nga, ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa. Ako yun walang problema sa kanya. Inaaral niya lahat yan eh. Mga mabuting balita yung inaaral niya. Kaya nga, ang tanong na sa inyo, ang daming nakikinig, pati iba-iba yung kanilang faith. Iba-iba yung dating sa kanila ng the same message. Kasi nga, ang problema ay doon sa nakikinig. Ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa at ang kanilang mga salita hanggang sa mga dulo ng salibutan. Wala naman tayong madali-dali. Lalo sa panahon natin ngayon, di ba na last time nasabi ko, it is open, bukas na sa lahat. Tapos meron pang social media ngayon. ATM. Ibig sabihin ATM at the moment. Pagka nangaral ka ngayon sa maliit na grupo ng tao, pagka nilive mo yan at the moment, kumakalat sa buong mundo. Pagka nangaral yung mga ibang pastor sa ibang bansa, nag-turn on ka lang, nag-tune in ka, makikimarinig mo na. Okay? Wala nang time. At the moment, wala din na nangangailangan ng matagal na panahon. Dahil ako sinasabi ko, hindi ba nalalaman ng Israel? Okay, ito. Again, ang context nito, pagka nagbabasa kayo ng Bible, what is the context? Yun ang detail, yun ang objective. Ano yung pinag-uusapan? Ano? What is the ano? Ano yung pinag-uusapan? Ang pinag-uusapan natin ito, Israel. Ang Israel ay pinag-test nila ang puso nila. Okay? Kaya nagkaroon tayo ngayon ng opportunity, tayo mga hindi Israelita. Tawag sa atin na hindi Israelita? Until. Okay? Una ay sinasabi ni Moises, ipamumungkahi ko kayo sa panginibugho sa pamagitan niya o hindi bansa. Ibig sabihin hindi bansa, hindi Israelita. Tayo yun. Sa pamagitan ng isang bansang mangmang ay gagalitin ko kayo. Yung dati kasi ang tawag sa atin mga mangmang eh, kasi wala sa atin ng mga propeta, wala sa atin ng kasulatan. Yan ay exclusive lamang sa mga Israelita. Pero ngayon, binuksan ng Panginoon. Tapos yung mga Israelita, hindi na nag-get-gets yan. Pero tayo mga Gentiles, naunawaan natin. Okay? Siya, pakitaas ng konti. Verse 20. At si Isaias din. So si Moises nagsalita, tapos si Isaias. Isa pang objective, no, na kapag nagbabasa kayo ng Bible, tingnan niyo yung mga, ito tinuro ng tatay ko dati sa amin ito eh. Tingnan niyo daw yung mga characters. Hindi pa mga characters dyan. Ito. Nabanggit natin kanina si Moises, mga Israelita. Ito naman si Isaias. Okay? Para mawala yung pagiging emotional o subjective. Pangalawa, sino-sino yung mga actors, sino yung mga binabanggit na tao, tapos ano ba yung sinasabi ng passage? Okay? Context ko sinasabi niyan. At si Isaias ay buong tapang na nagsasabi, ako'y nasumpungan nilang hindi nagsisihanap sa akin. Tayo kasi dati wala tayong pakialam sa Diyos eh. Ang may Diyos dati, ang Israelita, lahat ng ginagawa nila ay nakasulat yan sa mga kautos ni Moises. Pag hindi ka Israelita, wala kang alam sa Diyos. Hindi kasi nangungusap ang Diyos sa inyo dati, sa atin eh. Pero ngayon, iba na. Okay? Sabi ni Isaias, ako'y nasumpungan nilang hindi nagsisihanap sa akin. Imagine nyo, so biyaya yan. Hindi nga natin nahanap ang Diyos, nakita natin. Diba? Ibig sabihin ay binigay na lang sa atin. Nakayag ako sa kanilang mga hindi nagsisipagtanong tungkol sa akin. So, walang pakialam patungkol sa Diyos, ngayon na kinabang. Ayaw ko yun, mga Gentiles. Tapos kaya nagkaroon ng church, iba yung Israel, iba yung church, no? Mga facts yan. Ang Israel ay Israel, ang Iglesia ay Iglesia. Ang Iglesia ay binubuo ng lahat ng believers. Udyo,
Israelita o Gentil. Ilalagay yan sa church. Amen? Ang Israel nandiyan pa rin. Kaso dahil sa tinanggi nila si Jesus Christ, naisang tabi. Pagka na-rapture na ang church, ibabalik na ang programa ng Israel sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanila. Pero tayo ay aalisin na, i-rapture na, dadalhin na tayo sa langit ng iglesia. Amen? Dahil patungkol sa Israel ay sinasabi niya, sa buong araw, inulat ko ang aking mga kamay sa isang bayang suwail at matutol. Matutol, ano yung matutol? Pasaway. Pasaway. Okay, sila ay suwail at matutol. Kasi matutol, kontra ng kontra. Diba? Di ba yung mga bata ganyan, nautusan mo, ba't ako? Si akin na lang. Ako na naman. Diba? May ginagawa pa ako, mamaya. Matutol. Si Sikil, ha? Sikil ka ba yung matutol? Si Sikil ay, ano yun eh, maunawain. Okay, verse chapter 11. Praise God. Natapos po tayo sa ating series, chapter 11, verse 1. Yun na, pakikinig ay kay Kristo, salita ni Jesus Christ. Kaya tingnan ninyo rin, bawa, makakarinig kayo sa mga ibang iglesia, sino ba ang pinapangaral nila? Si Jesus Christ ba? O alam mo, sa buong pangangaral niya, 5% lang kay Jesus Christ o 10% lang kay Jesus Christ. Puro sa mga rules o sa galing ng pastor, sa galing ng kanilang chapel. Di ba yun? Kailangan si Jesus Christ ang sentro. Amen? Dito sa Jesus na sentro natin. Meron pa nga tayong Lord Supper, sentro si Jesus Christ yan. Ano ba? Tapos sinisiris natin ang Bible, kasi ang Bible ay nangungusap ang Bible, the Bible speaks about Jesus. Ang Bible ay nagpapatotoo patungkol kay Jesus. Kaya sa Old Testament. Eh, basta pa paano magpapatotoo ang Old Testament wala pa si Jesus Christ noon? Ang tawag na rin mga pictures, mga shadow. Halimbawa, ano yung pinipicture ng tupang pinapatay sa panahon ni Moises? Jesus Christ. Ano yung picture na inangat na ahas sa tanso ni Moises sa ilang? Ano yung picture nun? Si Jesus. Ano yung picture ng Ark of the Covenant? Sa dakong kawalan bananan? Si Jesus Christ. Sabi mo ba? So yan, lahat yan ay si Jesus Christ. Anong picture ni Josue? Ibig sabihin ng Josue, Savior eh. Joshua, Savior. Anong pangalan ni Jesus Christ? Jesus means saves. Amen? Si Joshua ay picture ni Jesus Christ. Jose, pinagkanulo si Jose ng kanyang mga kapatid. Anong picture niya? Jesus. Pinagkanulo ng kanyang mga kababayan. Amen? So it speaks, everything speaks about Jesus. Sabi nga sa Jesus Christ, saliksikin niyo ang kasulatan. Wala pa nga ang New Testament at that time, sabihin niya, sapagkat ito'y nagpapatotoo patungkol sa akin. Amen? John 5:29. So, pag nagbabasa ka ng Bible, yun ang kunin mo. What does it speak about? Kanina ito nagpapatotoo. Sino itong pinapatungkulan niya? Minsan hindi yan direct, kasi Old Testament, pero meron ibang meaning yan patungkol kay Jesus Christ. Amen? So, dito na po tayo sa 11. Remnant of Israel. Ano ibig sabihin ng remnant? Remnant. Ibig sabihin ng remnant, yung natira. Yung mga natira. Okay? Yung kaya kapangan, ditang nitagan. Pinahabagan. Kasi nga, maraming mapapahamak ang mga Israelita, pero may remnant. Matagal nang pinaparusahan ng Israel. Magmula nung tanggihin nila si Jesus Christ, sa AD 70, sinunog yung kanilang templo, sinunog ang city of Jerusalem, tapos dami namatay din yun. Tapos the rest ang scatter, napunta dito sa Europe. Okay? Tapos, after how many years, binabol sila ni Hitler. Ilan na napatay ni Hitler ng mga Hudyo? Ilan? 6 million. Okay? 6 million Jews ang napatay ni Hitler. And then another 6 million non-Jews. So si Hitler ay pumatay siya ng 12 million people. Okay? Sinusunod niya, mga bata, sinusunod niya. Tapos historical yan eh. Hindi lang pinapakain. Tapos tinatambak ng ganyan. Parang mga tao, parang mga daing. Natambak. Mga Israelite. Okay? So inubos sila.
May mga remnant. Tapos hanggang ngayon, sa panahon natin, ang mga Hudyo ayaw lang talaga si Jesus Christ. So magkakaroon muli ng matinding pag-uusig sa kanila yung tribulation. 7 years tribulation. Pero sa tribulation na ito, magigising sila. Although ngayon, nagigising-gising na. Meron ng mga kokonti. Yan yung mga kokonti, yan yung mga natitira, yung mga remnant. Amen? Yun ang mga remnant. So hindi lahat mapapahamak ang Israelita. Kasi nga, tinanggi nila si Jesus Christ, naisang tabi sila. Tapos ang focus ni Jesus Christ ang bukas sa atin, mga hentil. Ang hentil, ang daming naligtas. Dito lang, ilan tayo. Di ba? Wala namang Hudyo rito. Wala namang Hudyo rito. Wala na. Baka may tamaan na namang Hudyo. Wala na. Pero tayo mga hentil. Tayo ay pinagpala ng Panginoon. Sa buong mundo, ang daming mga naligtas na non-Gentiles. Ay, non-Jews. Mga Gentiles. By the millions. Church ang tawag dyan. Meron yung mga Hudyo ngayon. May mga Hudyo. Ang tawag sa mga Christian na Hudyo, Messianic, naliligtas sila. Yun ang mga remnant ko, konti lang. Okay, tapos sa tribulation, pagka nakapasok ang mga Israelita sa tribulation, mostly, baka 100% maliligtas sa tribulation. Yun lang talaga ang remnant. Amen? So hindi pa, ibig sabihin, hindi pa talaga natapos yung dealings ng Diyos o yung habag ng Diyos sa mga Israelita. Bakit po? Kasi nga ito yung pinangako niya kay Abraham. Amen? Hindi dahil sa mahusay sila, hindi dahil sa masunurin sila, suwayin nga sila. Di ba? Binasa lang natin kanina, suwayin at saka matutol. Di ba? Sila suwayin, matutol. Pero bakit pa may remnant? Bakit pa may tinaraan Diyos sa mga Israelita? Kasi pinangako yung Diyos kay Abraham. Ang tawag niya, covenantal. Pagka nag-covenant ang Diyos, ay hindi yan masisira. Kahit na yung rebellion ng mga Hudyo. So may matitira. Ang panggising ng Panginoon sa mga Israelita ay ang tribulation. Kaya sinasabi ko, itakwil baga ng Diyos ang aking bayan. Di ba si Pablo mismo, Hudyo yan eh. Si Jesus Christ, Hudyo. Amen. Mga propeta, Hudyo. Si Juan, Hudyo. Ang mga apostol, Hudyo. Mga Hudyo yan. Kasi sinasabi ko nga, itinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan, huwag na akong mangyari. Ang ibig sabihin na huwag na akong mangyari. Hindi. Hindi. Sapagkat ako man ay Israelita. Sabi ni Abraham, sa angka ni Benjamin, yan ang lahi ni Abraham, ni Pablo. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan, na nang-unang pa'y kinilanan niya. O hindi ba ganyan yung nalalaman ang sasabi ng kasulatan tungkol kay Elias, kung paano namamagitan siya sa Diyos laban sa Israel, as nasabi. Okay, siya pa kaya nga. Kasi may nangyari kay Elias nun eh. Yung story niya, pinagpatay ni Jezebel, isang queen. Masama yung hari, pangalan ng hari, kay Haba. Ang asawa ni Jezebel. Si Jezebel yung masamang babae. Israelita ko. Pinapatay niya ang mga hari, mga propeta. Imagine mo yan. Kaya pag may mga tao ngayon masamang babae, yung tao sa kanya, Jezebel. Sino po pangalan nito, Jezebel? Pagka pangalan mo kung Jezebel ang anak mo, hindi mo nawalawaan. Jezebel. Alam nyo, Jezebel na. Masama ang babae ito. Ngayon, pinapatay niya. Natakot si Elias. Akala ni Elias, mag-isa na lang siya. Akala niya mag-isa na lang siya. Sabi, kung paano na mamagitay siya sa Diyos laban sa Israel, sasabi, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta. Giniba nila ang iyong mga dambana at ako'y naiwang nag-iisa. So, yun, emotional. Bakit mo nasabi nag-iisa ka na lang? Okay? Sabi niya, so, yun ang tawag nila subjective. Ang kanyang focus sa kanyang sarili. Which is, natural naman sa tao yan. Ano? Pag tinamakan ka ng problema, talagang magiging emotional ka eh. Kawawa naman ako, papuros at kabalasan. Nangyayari sa akin. Di ba? Ako'y naiwang mag-alisa at hinahanap nila ang aking buhay. Talagang papatay ka rin siya kasi propeta siya. Tapos, nagsalita ang Diyos. Ito yung facts. Ito yung kanyang damdamin, malayo sa katotohanan, pero ito yung facts, verse 4. Isa po yung taas. Dapat sinasabi ng kasagutan ng Diyos sa kanya. Siyempre, ang Diyos, pag nagsalita, hindi yan tsamba o opinion. Facts yan, totoo yan. Okay, so pagka-spiritual ang nagsasalita, spiritual yung salita, it's factful.
facts. Okay? Nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki. Tama po yan? 7,000. 7,000 lalaki na hindi nagsiluhod kay Baal. Nakatago. Yun ang remnant. Natira. Yun ang po yung natira? 7,000. Mga pare lahat yan. So marami, no? Hindi lang nakikita ni Elias. Kasi si Elias na natira doon sa mga pinagpapatay eh. Akala ni Elias, mag-isa na lang siya. Pero sabi naman, magkamaganda na, meron pang 7,000 kang kasama. Diba? Nung pumunta kayo kahapon sa Women's Fellowship, Women's Summit, marami mo bang brethren? Babae pa lang yan, no? Kasi nung yung mga iba hindi nagpe-fellowship, akala nila mga brethren ko konti. Kasi brethren, maliliit ang mga chapel, eh, no? Dahil maliit eh. Tapos nung nakita mo, dami pala. Ilang kayo kahapon? 400? Plus, 420 ba? Laki lang ka. Okay? Dami nyo. So, dami pa lang mga kapatira. Mga babae pa lang yun. Okay? So, yun ang facts, no? Isa feeling mo, kung konti naman mga brethren na. Pero pag nakita mo ba na yung katotohanan kasi malalayo, malilit, nasa mga bari-bari lang. Pero pag nag-people, marami. Yun ang facts. Pero pag hindi mo nakikita, feeling mo, konti lang. Yun ang nangyari kay Elias. Akala niya mag-isa na lang siya. So, naawa sa sarili niya. Kaya kung ako na mag-isa na lang ako, papatayin pa yata ako, makakahabol pa ako. So sabi ng Panginoon, kung mag-alala, mayroong remnant. So ganoon din ang dami ng Panginoon sa panahon natin ngayon sa mga Hudyo, may remnant. Okay? So mga Hudyo, natin kapupuan ng Hudyo. Kasi yung mga tao, ayaw nila sa mga Hudyo eh. Diba ka, Manny? Pagka ito, Hudyos ka na, naman sabi na kita, positive o negative. Ito, paugali kang Hudyos ha, Hudyos ka ta. Sabihin negative, no? Pero huwag natin kapuotan ng mga Hudyo kasi na pinili ng Diyos. Makulit talaga sila kasi nga, kung pumunta kami sa Israel, ano yan eh. 2014, nandun kami, maliligo kami sa swimming pool, pinaalis kami. Pinaalis kami kasi iba yung kulay namin. Pag kulay Pilipino to, sabi siguro. Tapos pagka nakasabay mo sa mga elevator, talagang dala sila, proud yun. Pero unawain lang natin. Okay? Kasi mangako ng Panginoon niya, kung i-bless mo ang Israel, i-bless tayo ng Panginoon. As a nation, actually, ako sa akin, prayer list, una yung mga hindi Christian, pangalawa ang Israel. Na pinakamalaki ko. Yung mga hindi Christian, lahat yung mga pinakamalaki ko. Ang dami na niya, nasa 100 plus yung mga hindi Christian na pinakamalaki ko. Tapos yung Israel. Amen? Pinakamalaki ko. Ngayon kasi, masyadong ginigipit ang Israel, pero nananalo. Alam niyo kung malaki ang Israel? Nasa laki lang ng Central Luzon na meron siyang 8 million, if I'm not mistaken, na population against Arab nations. Ang laki ng Arab country. Makikita mo yan, baka wala pa sa 0.00% ang Israel. Pero lahat nakapalibot sa kanila, yung sa upper nila, sa northern, yan ang Lebanon. Dito sa may eastern part, andyan ang Turkey. Bababa ka ng konti, andyan ang Syria. Lalayo ka ng konti, andyan ang Iraq. Lalayo ka pa ng konti, andyan ang Iran. Babalik ka ng konti, andyan ang Jordan. Bababa ka rito, andyan ang Egypt. Tapos bababa ka rito, andyan ang Libya. Didikit ka ng konti, andyan ang Hamas. Doon sa Lebanon, andyan ang Hezbollah. May lahat yan. Humukurot. At isa lang ang kanilang layunin. Patayin yan. From Euphrates River to the Mediterranean Sea. Ibig sabihin, buburahin ang kanilang geography. Buburahin sa mundo. Anong nangyayari? Nananalo ang Israel. Kamakailan lang, tinira niya, layo. Tinira niya ang Iran, napakalaki ang Iran. Tinira niya. Okay, bakit? Pangako yan ng Diyos. Lalo na ngayon bumalik. 1948, bumalik yan ng Israel. 76 years old pa lang, hindi na mawawala ang Israel. Hindi na mawawala. Ang rapture na yan. Yan ang remnant.
Pagka ang buong Israel ngayon, hindi nag-rapture, hindi namatay. Kasi pagka namatay kayo ng Israelita, hindi ka namatay kayo ng Jesus, kaya saan ka pumunta? Impyerno ka. Pero pag hindi ka namatay, nag-rapture, dadaling ka sa tribulation, maliligtas yan. Karamihan yun ang remnant. Okay, yun ang remnant. Yun ang natira. Amen? Yun ang natira. Pagka nakita nila si Jesus Christ, naku po, sabi nila, ikaw pala Panginoon, ang aming inaantay, iiyak yan ng dugo ang kanilang mga, ang luha nila ay parang bato sa sakit. Sapagkat tinanggi na lang tinanggi si Jesus Christ. Pero makita nila, ito parang si Jesus Christ, at tatanggi nila, ito pala yung pinakainahantay nilang Mesias. Bakit po hindi nila nakilala si Jesus Christ ay dumating na 2,000 years ago? Bakit? Kasagsagan ng pinanganak. Yes! May mga idea, brother. Bakit? Bakit? Ano ba kanilang expectation? Yun, bakit? Warrior! Kaya nga sabi ng mga alaga niya, Panginoon, ba't ka tumawag ka ng kasi mga alaga niya, kilala na siya siyang Mesias eh. Tumawag ka ng ng anghel. Busin namin yan. Sabi ng Panginoon, Jesus kita, hindi nyo na napapagtanto kung ano sinasabi niyo. Ang expectation nila, kaya si Pedro eh. Panginoon, sabi niya, walang gagalaw sa iyo. Aming bahala. Expectation na siya, hari. Hari. Which is darating siya sa second coming. Kasama na tayo, hari siya. Sa second coming, hindi na siya darating bilang tupa. Ano siya bilang ano? The Lion of Judah. Anong lion? Hari yan, di ba? Pero noon, dumating siya bilang tupa. Maamo. Kaya dapat siya sa cross. Pero sa kanyang muling pagdating, He's coming like a king. The Lion of Judah, roaring victoriously. Amen po ba? At sa kanyang salita lamang ay namamatay ang kanyang mga kalaban. Yun ang kanyang expectation doon. Kaya nga yung mga Hudyo, hindi yan. Kasi ang amin ay royal eh. Diba? Ipapanganak siya kasi lahi siya ni David eh. Si David kasi ang pinakamahusay at kinikilala hari si David. At siya mag-ahari sa lineage si David, so talagang ganun din, parang sa Solomon. Talagang sa panahon ng Solomon at David, golden era yan ng Jerusalem, ng Israel. Ngayon, ganun din ang in-expect nila. Kaya sabi nila, palayaan kami sa mga bansang umaalipin sa atin itong mga Romano. Ganun ang expectation nila. Pero hindi nila alam, kailangan mo siyang darating bilang isang lupa para bayaran ng kasalanan ng Israelita at ang buong mundo. Then, pagdating niya muli, doon na siya ngayon, ay darating hindi para sa kasalanan na. Darating siya para sa uhusgahan siya. Amen? Judge and King. Yan ang pagpapila. Kaya nga, na-miss nila. Na-miss nila. Kaya pagka dumating na si Jesus Christ, ako sabi, meron silang specific words din eh. Ano yung specific words nila? Pagka nabanggit na nila yung specific phrase na yun, iiyak sila. Magpapakilala si Jesus Christ. I am the one you've been waiting. Pagpapakilala si Jesus Christ. Actually, yung mga naliligtas yan ng mga Israelita, mga naliligtas. Pag nabasa na nila yung Isaiah 53, yung Isaiah 53, Old Testament yan, patungkol ni Jesus Christ. Tapos nakita si Jesus Christ pala ito. Ako, talagang antindi na kanilang devotion kay Jesus Christ. Kasi masyado na pinahirapan si Jesus Christ. For 2,000 years ago, pinapahirapan nila. Pagka sarado pa yung mga mata nila, matindi sila. Sabi na, I na. Hey, Jesus Christ is nothing to me. Walang kwenta sa akin yan si Jesus Christ na yan. Pero pagka nakilala si Jesus Christ, iiyak sila. Amen? Kasi natin naman talaga nilang Mesias eh. Hindi nila lang napagtanto, itong natin lang Mesias, ay yun na yun. Salamat sa Panginoon, tayo naman ay nakilala natin yun. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, may naunang nahuli. Sino naunang nahuli? Tayo. Ay, sila, Israelita. Sino yung nahuli na una? Tayo. Eh, nauna sila eh. Sila yung, nasa kanila yung mga propeta, nasa kanila yung sila sa kanila yung mga hari, nauna sila. Ba't na sila nahuli? Inanggit na si Jesus Christ. Pero tayo dati, wala na tayong Diyos, wala tayong pag-asa, nahuli tayo, pero nauna naman tayo ngayon kasi pininiwala natin kay si Jesus Christ. So, everything boils around Jesus Christ. Sabi ko nga, kung ano ang pananampalataya kay Jesus Christ, sold ka na sa Diyos Ama. Kung ano ang attitude mo kay Jesus Christ, yun ang magiging judgment ng Diyos sa iyo. Kung ang attitude mo kay Jesus Christ negative,
despising, rejecting, ganun din ang ibigay sa ng Diyos Ama. Pero pagka nire-respeto mo sa Jesus Christ, minamahal mo sa Jesus Christ, naglilingkod mo sa Jesus Christ, pinapakinggan mo ang mga salita ng Jesus Christ, ganun din ang gagawin ng Diyos ng Diyos Ama. Alam mo ba? All the blessings that belongs to Lord Jesus Christ will be upon you. Okay? Amen? Any question? Wala po may question. Kung tatapos muna tayo doon sa verse 4. Pero basta pa tayo kaunti, no? Gayun din na sa panahon itong kasalukuyan ay may isang nananabit ayon sa pagkahirap ng biyaya. Grace na ngayon. Sa harap ayon sa pagkahirap ng biyaya, hindi na sila qualified, nag-aasa na sila, pero dahil sa pangako kay Abraham, merong remnant. Amen? Merong remnant. So yun po. Ibig sabihin ng remnant, yung natira. Nasusunod dito sa chapter 6 ng Romans. Natututo ko ba kayo sa Roma? O may nagsabi sa akin Puros kayo Roma, nakakasawa na. Hindi po ba nagsasawa na sa Roma? Punta lang tayo sa Revelasyon para mag-rapture na. Huwag po kayo magsawa, napakayaman yan. Katapos din naman yan Pagka, ano yan, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lang. 16. Okay? Praise God. Ito yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa katotohanan ng iyong mga salita. Bigyan niyo kami, Panginoon Diyos, ng bagong kaisipan, renewed mind, to understand ang narinig namin. Not subjective, hindi emotional, hindi self-focus, kundi Panginoon, kung ano yung sinasabi niyo, kung ano specifically, particularly, ang gusto niyo i-mensahe sa amin, in detail, fine detail, Panginoon Diyos, makuha namin. Hindi kami ala-chamba. At makuha namin exactly what you want us to learn. Anong gusto niyo talaga, eksakto na matutunan namin. At bigyan niya kami yung pusong obedient, maniwala agad at sumunod agad. Completely. We surrender ourselves. Kinikilala namin ang aming arrogance at ang aming dullness of mind. Isa Panginoon, mapurol ang aming mga kaisipan. I-shampay nyo kami, Panginoon Diyos, para hindi po masaya na aming panahon sa pagkikinig sa mga salita niyo. At makinawang kami, magamit nyo kami. Panginoon Diyos, kapag kayo naman nagbibigay ng wisdom, si Jesus Christ ang aming wisdom, si Jesus Christ ang aming understanding, ang aming truth. Kaya Panginoon Diyos, may Jesus Christ manifest sa aming pag-aaral ng iyong salita. At nang gano'n ay mag-manifest siya sa aming buhay. The way we talk, the way we act, the way we work, the way we preach, the way we live. This I pray in His name. Amen. Amen. Okay, sa ito lahat ay tumayo at magkaroon tayo ng papuri pagsamba sa Diyos.